Kamusta mga kaibigan? Ngayon nais kong ibahagi ang isang personal na karanasan na tiyak na hindi ko inakala na mararanasan ko habang ako'y nagtatrabaho dito sa Maynila. Ito ang pag-uwi ko sa probinsya dahil sa pagpanaw ng aking kapatid. Isa sa mga pinakamabigat na pangyayari sa buhay o kahit sino mang nagtatrabaho malayo sa kanyang pamilya ay ang pagkakaroon ng pangyayari sa tahanan. Sa pagkakataong ito, isang tawag ang nagbigay sa akin ng pinakamasamang balita na maaari kong matanggap. Ang aking kapatid, isang mahalagang bahagi ng aking buhay, ay pumanaw na. Napakahirap tanggapin ang katotohanan na sa kabila ng aking pagsusumikap, pagsasakripisyo upang magbigay ng mas magandang buhay sa aming pamilya, isang hindi inaasahang pangyayari ang yayanig sa amin. Oo, nasa malayo ako, nagtatrabaho at nagsusumikap. Ngunit sa mga oras na kailangan nila, wala ako sa kanilang tabi. Nagmamadali akong mag-ayos ng mga dokumento at sumakay ng eroplano pauwi sa probinsya. Habang nasa biyahe ang damdamin ng lungkot, pangungulila at kawalan ay sumalubong sa akin. Walang sapat na salita upang ilarawan ang sakit ng pagkakawala ng isang kapatid, lalo na kapag hindi mo siya nakasama sa kanyang huling mga sandali. Sa mga araw ng pagdadalamhati, naisip ko ang mga bagay na hindi ko nais mangyari habang ako'y nagtatrabaho sa malayo. Hindi ko nais na mararanasan ang aking pamilya ang ganitong klaseng pagkawala nang wala ako sa kanilang tabi. Nais kong laging nandiyan para sa kanila upang magbigay ng lakas, pag-asa sa mga panahon ng pagsubok. Ang karanasang ito ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral. Ang halaga ng oras at presensya hindi kayang palitan ng anumang halaga ng pera. Ang mga sandaling kasama mo ang iyong pamilya, lalo na sa mga panahon ng kalungkutan, pangungulila, habang tayo nagsusumikap para sa mas magandang kinabukasan, huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pagiging nandyan para sa ating mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, sana magsilbing paalala ito sa ating lahat na mahalin at pahalagahan ang bawat sandali kasama ang ating pamilya. Hindi natin hawak ang panahon, ngunit hawak natin ang mga puso at pagmamahal na kayang magbigay ng pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa pakikinig at naway maging matatag tayo sa anumang hamon ng buhay. Hanggang sa muli.